to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, we'll have now the episode 60 of Voltes 5 Legacy. So let's go. Dahil sa episode 60 is, ayun na, nag-vote in na dito ang ating Voltes 5 team. And then, Bartagula na with the Beast Fighter isda na si Okozenia. Ayun. Na-remember ko na si Okozenia pala. Nung episode 15 na nalimutan ko yung name ni Okozenia. Okay. So yun nga, nag-vote in na. And then sabi pa dito ni Big Bird na ihawi na ang Beast Fighter na yan. Okay. And then may pa-laser eyes pa dito si Okozenia. Pero yun, ginamit din ni Voltes 5 ang kanyang Grand Fire. And then di umubra sa tibay ni Okozenia dito. Kasi meron ng armor dito ang ating Beast Fighter na si Okozenia na gawa sa manican metal, tama ba? Okay, yeah. Kaya yung baluti ni Ozlak, doon gawa yung ating Beast Fighter. And then gumamit pa ng Ultra Electromagnetic Whip and top na na-control si Mark. Pero ayun, hindi pa rin ito tumalab until ginamit na nila ang Laser Sword dito at di pa rin umubra. Ayun, ang tigas talaga ng Beast Fighter na to. Kahit anong gawin ng ating Voltes 5 team ay hindi pa rin nila matalo-talo at hindi nila masira ang ating Beast Fighter na si Okozenia. And then, doon na nga ay bigla namang sumalakay dito si Okozenia at natusok si Voltes 5 sa mata, which is malapit pang tinamaan si Steve dito, which is kung saan siya nakaupo na mata, doon pa talaga tumama yung parang bayoneta. Yeah, alam niyo ba yung bayoneta, yung kutsilyo na nasa baril, yung ginagamit noon ng mga Japanese, di ba? Yung parang ganun. Para siyang bayoneta o kutsilyo sa may noo ni Okozenia at tumusok ito sa mata ni Voltes 5. And then, ayun na, hindi na sila makagalaw at nang tumusok ito, bigla pa itong umikot na parang drill at yun, si Voltes 5 mas lumaki pa ang damage dito na parang wala talaga silang magagawa at hindi talaga sila makawala kay Okozenia. Pero ito, biglang dumating ang ating Mechanical Eagle at pinatamaan si Okozenia doon mismo sa parang bayoneta niya at bigla siyang humina. At nang humina dito si Okozenia ay doon na ginawa na ni Voltes 5 ang nararapat dahil bigla na lang humina dito si Okozenia na nasira ang kanyang parang bayoneta at doon niya ginamit ang Laser Sword at ayun, tinapos nila si Okozenia dito at panalo si Voltes 5. Ayun. So ganoon nangyari ang laban ni Okozenia at ni Voltes 5 pero dahil yun sa tulong ng ating Mechanical Eagle. At ayun nga, nga naman dito si Ozlak kasi ng advanced celebration pa siya. Natuwa pa si Zardos pero nanatalo, nasabi talaga ni Zardos ito na hindi ganun kadali talunin si Voltes 5. Kahit ano pang gawin na ilang Beast Fighter na ang pinasulong na pero ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin natalo si Voltes 5 at ayun rin ang nangyari sa Beast Fighter ni Ozlak dito. At napagtawanan pa siya at kinutya pa siya ng kanyang mga kapwa general na si Draco at si Zandra. And then, napunta tayo dito sa loob ng CVIP which is pinag-usapan ng Voltes 5 team ni Dr. Hook at syempre with General Robinson also or Commander Robinson ang about sa Mechanical Eagle na meron daw itong ginamit na light beam generator at napag-usapan nila ang mga fragments ng ating Beast Fighter ni si Okozenia which is isang kakaibang metal na hindi rin nila alam ang pangalan pero yun yung manican metal natin. And then, nung tinaman ito ng light beam generator ng ating Mechanical Eagle, ay ito'y nasira as in, naging brittle siya. Trinay ito na i-replicate ni Dr. Hook ang kapangyarihan ng ating Mechanical Eagle at ayun nga, tumalab nga, which is ang tinawag na dito ay Ultra Electromagnetic Beast Cannon. Pero ito ang problema. Parang hindi kaya ni Voltes 5 na gamitin ang Ultra Electromagnetic Beast Cannon kasi kailangan nito na isang malaking enerhiya para ma-activate ito. At nung ginawa din ito ni Dr. Hook na nireplicate niya ito, halos gamitin niya ang
buong capacity na energy ng ating Camp Big Falcon para lamang i-replicate ang ganun kalakas na energy ng Mechanical Eagle. At sabi nga dito ni Big Bird at ng iba pang mga Voltes 5 team, ganun kalaking energy, pero bakit kaya nitong gawin ng Mechanical Eagle na ganun lamang kaliit, mas maliit pa kay Voltes 5? Bakit hindi kaya ni Voltes 5 yun? Anong klaseng generator meron ang Mechanical Eagle para gumawa ng ganung klaseng kapangyarihan or power para talunin ang ganung kalakas at katibay na armor ni Okuzenia? And then, para masupplement ang ganung problema is dapat daw silang gumamit ng power or power energy na galing sa kidlat para gawin itong ultra electromagnetic ball na galing sa kidlat natin. And then, ito na nga, just to replicate the laser power of the Mechanical Eagle natin. And then, napunta tayo doon sa Bosanian side, which is, ayun na nga, si Oslak, sinabi niya na kung ano yung talagang mission niya doon. At then, sabi niya dito na talagang sinugo siya ni Zambo Jill na kung matatalo niya si Voltes 5 ay siya ang papalit sa pagsakop or magiging pinuno sa pagsakop ng Terra Air 2. Pero ayun nga, ay ayaw niya pang mamatay. Kasi kung hindi daw niya magawa yun is dapat mamatay na lang siya. Pero ayaw niya pang mamatay. So, ayun. Nagmamakaawa siya kay Zardos, and then si Zardos naman, sige, dito ka muna, gagamitin muna kita para gumawa pa ng mga beast fighter ko para matalo si Voltes 5. At ayan nga, naging save pa rin si Oslak dito. Then Draco, nangulila bigla kay Zul dahil nakita niya si Oslak na parang kakaiba at parang pinapangunahan sila sa mga desisyon sa loob ng Bosanian lair nila. And then, dito, ito na naman, si Eva, bigla na namang the moves again kay Steve. Pero, ayun, parang, inaasar niya pa ito si Jamie, na para daw nagsispy daw sa kanila kay Steve kasi biglang dumaan si Jamie dito. Pero sabi naman, Jamie, bakit ako spy sa inyo? Meron akong boyfriend. And then, yun, bigla niya kinuha si Mark at sinabi niya, sinagot niya daw niya si Mark, which is napaka-unexpected ng pangyayari. Parang ginamit lamang ni Jamie na except si Mark dito para mapalayo kay Steve. But actually, ganun pa rin ang nararamdaman niya kay Steve. And then, more of those love triangle nilang tatlo. Si Oslak, may bago na namang beast fighter na ginagawa. So, ito yung hihintayin natin for the next episode ng Voltes 5 Legacy na review natin kasi tapos na to. And then, this week pala, last 2 weeks lang ating Voltes 5 Legacy. So, ito muna ang ating review natin ang reaction for the Voltes 5 Legacy episode 60. Hahabulin ko pa ang halos 10 episodes. Okay, kaya ko to. 10 episodes natin, habulin natin yan. Okay, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Sana gusto nyo pangit ang ating reaction review natin. Napakaganda na ng mga pangyayari ng Voltes 5 Legacy. Late man ako, pero I still fan of this live action ng Voltes 5. Abangan at hihintayin at manonood pa rin tayo at magre-review at magre-react sa iba't ibang episodes. Short lang pero gawin natin to hanggang matapos ang Voltes 5 Legacy natin. That's it for now, guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, and good night. Jake De La Para signing off. Uncle Anime signing off. Let's vote in next time, but for now, let's go down. Bye!